Pasigenyo, magandang araw. Ngayong October 30, ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 at nandito tayo ngayon sa Palatiu Elementary School kung saan nga nagdagsaan na ang mga Palatiwenyo upang iboto ang napupusuan nilang kandidato. Makikita natin ang ilan sa mga residente ng Palatiu na hinahanap ang kanilang mga pangalan dito sa listahan ng mga botante. Napag-alaman natin na may ilan nawala yung mga pangalan nila dito sa listahan. Ngunit ang ginagawa ng Parish Pastoral Council on Responsible Voting ay pinapupunta sila sa COMELEC upang asikasuhin o alamin kung bakit wala nga yung kanilang mga pangalan dito. So far, ang estado o yung situation dito sa Palatiu Elementary School ay maayos naman at tahimik. Napag-alaman din natin na wala pang any untoward incidents na nangyari dito sa lugar na ito. Wala pa rin masyadong mga kandidato ang bumoto dito sa Palatiu Elementary School. Ayon din sa impormasyon, maya-mayang konti pa boboto ang mga kandidato dito. May nakalaan naman na kwarto para sa mga senior citizen at PWD para maging waiting area nila. Nasa 16,000 ang registered voters ng Barangay Palatiu at may ilan na tapos ng i-cast yung kanilang mga votes. Kaya't ating kakapanayamin muna yung ilan sa mga natapos ng bumoto na Palatiwenyo. Magandang araw po, Tay. Magandang araw din po. Pangalan po nila? Ako po si Joseph R. Ventura Rosario. Taga Palatiu. Walang Diyos, nakaboto sa tagal din ng pagkahintay namin. At binago-bago ang building eh. Ngayon, pinagano kami sa loob, naghintay kami, umakyat pa yung messenger, kinuha yung ballot box namin, So, ibig sabihin po, Tatay, yung nakalistang precinct or room assignment ninyo, hindi yon na bago? Oo, naiba ang building, kaya ang tagal namin naghihintay dyan, yun pala, binagong building. Mabuti, may nakapagsabi. Dito kami sa left side, dito sa right side. Awa ng Diyos, nakatapos din. Ang importante doon sa amin, na makabuto lang. Anong oras po ba kayo dumating dito? Ako, eksakto alas 8. Noong oras na, alas 10 na yata, pasado. Halos katatapos nyo lang po? Katatapos lang po. Mabagal po ba o pang naging proseso? May kabagalan din. Dahil pinahintay kami doon. Ngayon, yung kumuha ng ID namin, kinuha ng balot dyan sa itaas, sa 4th floor pa. Ano po ang gusto nyo iparating na mensahe para sa mga taga-Palatiu? Dapat sana hindi na pa bago-bago yung dahil kung nung nakaraan voting dito sa ibaba din, pero huwag nang baguhin yung building para alam na namin. Salamat po. Maraming salamat po. At ating nakapanayamang isa sa mga senior citizen na natapos ng bumoto dito sa Palatiu Elementary School. Ayon sa kanya, ang nagiging challenge is yung pagbabago-bago ng mga room assignments. Kagaya nga ng ating inihatid na balita kanina sa Barangay Bambang kung saan yun din ang naging problema ng mga botante. Iba ang nakalagay na room assignment sa listahan, pero pagdating nila dun sa kwarto, hindi na iyon ang room assignment para sa kanila. Kaya yun yung nagiging challenge at nagpapatagal para sa kanila na makaboto. Binanggit din ng botante kanina ating nakapanayam na merong area nga para sa kanila, doon sila nag-aantay. Medyo naging matagal ang proseso. At dito sa labas ng Palatiu Elementary School, makikita naman ang kapulisan para tignan ang seguridad. Samantalang meron ding nakaantabay na medic para kung sakasakaling may mangyari dito ay handa naman ang mga magre-responde. Sa kabuuan, wala naging problema na malala dito sa Palatiu Elementary School, maliban nga dun sa mga wala sa listahan ng mga botante, yung medyo matagal na pag-iintay ng mga senior citizen at ng PWD at pabago-bagong room assignment para sa kanila. Meron din pumasok na impormasyon ngayon lamang na may isang precinct dito sa Pasig na dumating yung mga
ballot boxes na nakatali lang umano ng alambre na kanila pang iniimbestigahan. Papapatuloy tayo sa pagbibigay ng update kaugnay dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections mula dito sa Barangay Palatio. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.